Colonel Mark Joseph. Mark Joseph Rabiloser. Yes. Good morning. Ito yung Media Aklan at ang buong lalawigan alam na po nang nangyari. But gusto po namin malaman kung ano ba talaga sir ang nangyari kahapon po dito sa Boracay. Yes sir po, no? Bali, May 24 sometime around I think 2 in the morning. May incident po sa atin na ni-report na merong dalawang parties, dalawang tao, 2 individuals, yung mga victim nga po. Then yung suspects, 3 naman po sila sa kabilang party. Then, actually, we're basing our investigation po sa CCTV footages na nag-gather natin during the conduct of investigation. Then, lumabas po yung ating mga victim. Paglabas po at I think maybe 50 to 100 meters na lakad nila, walk from the said bar, sinundan po sila ng ating mga suspects. And from there po, doon na po nangyari ang mauling incident. And during the mauling incident, may 2 witnesses po tayo na nagbigay ng statement. And accordingly, pagkita nga po sa insidente, sumigaw sila ng pulis. And fortunately po, ang pulis natin, 24 hours naman pong naka-visibility, lalo na sa ating beachfront, immediately responded po thereat. And upon nga po na pagresponde, dahil body-body po sila, yung isa, inassist po agad yung victim. Then yung isa po, hinabol po yung ating mga suspects. Then upon po the conduct of hot pursuit, dahil nakatakbo po, and they are local po ng ating mga Boracay, na katakas po. But during the hot pursuit operation, na-identify po natin yung mga suspects and sinurrender na rin naman po sila ng kanilang mga family. Sir, ano po yung pinagmulan? Binugbog daw po? Paki-describe po. Yes po, no, according to the witnesses, talagang from the na naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspects. Then inakbayan sa likod, then doon na po nagsimula na sinapak. Doon po yung mauling incident nga po. Wala talagang commotion nangyari before yung mauling. Yes po, based on the CCTV footages po, no, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Tinginan lang siguro. Tinginan po, yes po. Yung mga biktima, saan po sila galing bago sila binugbog? From the said bar nga po, yung bar po na pinagmulan nila. Doon po wala silang diskusyon na nakaaway? Wala po, dahil nag-review po tayo ng CCTV footages, na ipag-cooperate naman po yung bar. And nakita lang po talaga yung interaction nila is yung nagkasalubong lang po talaga. Hindi galing ng bar ding 3 namang suspect. Galing din po, same bar po yun. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po, same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victims, sunundan naman ang mga suspect. So, ang pinaka-latest ngayon, sir, sa investigation ng ating Boracay PNP, sino ba talaga ang umuna? Sabi ko nga po sir, no, based on may statement po kasi ang victim at suspect which is conflicting against po sa kanilang mga sides. So we base our investigation po kung ano po nakita namin sa CCTV footages. So makikita po doon na sinundan talaga ng mga suspects. Then may witnesses din po na nag-appear before ng inquest proceedings stating that na talagang sinundan po nung 3. Tapos doon po sinaktan yung ating mga victims. 3 versus 3, ibig sabihin, nagtalo pa rin itong 3. Hindi po, bali 3 suspects and 2 victims po. Dalawang biktima lang Yes po. pinsan ata ito. Yes po, yes. Sir, sa 3 suspects, sir, ano po yung kasong isasangka natin? Actually po, inquested na po kaninang umaga. Nagkaroon po ng inquest proceedings for the case of physical injuries. Detained na po dito sa ating police station, yung 3 suspects po. Sa dalawa, sir, dalawa din sila yung nabugbog. Yung dalawa po, yes po, pares po silang merong medical legal report na indicated therein po na mayroong mga injuries na tinapo po. Saan po mga tama nila, sir? Or may na-confine po ba sa kanila? Sa mga At present po, I believe naka-admit pa rin po sila sa hospital. And I cannot explain po. Hindi po, nasa Manila na po yung dalawang victims. And based po sa report, in which I cannot explain further, but initially, makikita po talaga na nagkaroon ng tama po yung mga victims sa based sa physical appearance. Gaano ba tumagal po ba yung pambubugbog? Hindi agad naabot po? According po sa victim mismo, sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa yung pangbubugbog. Dahil yung witnesses po na nakuha na
nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng police. And immediately nga po, nag-respond yung police. And actually, they're very thankful sa immediate response po ng ating mga police Sa officers. pangbubugbog, sir, wala bang gamit silang matigas na pagay o bato o man? Wala naman po. According po sa victim, wala din po. And it corroborate with the statement po ng ating mga witnesses. Wala pong ibang mga gamit or matatalim or any hard objects po. So itong mga suspect ay nakainom ho dahil galing sila sa bar. Yes po. Ano sir yung background ng mga suspect dito sa barangay? Yes po, local po sila, no prior records, pero and they're of lawful age. And yun po no na I cannot provide any information pa. Basta sa based on record naman, wala man silang record, pero yun nga po, nakainom sila. How about these two victims, sir? Kailan pa sila dito sa Boracay? Hindi ko po na interview pagdating sa stay. Pero yun nga po, they're just guest po and from Manila po sila. So napag-alaman visitors. po no sir na ito ay isa sa mga nabugbog, biktima ng pambubugbog ay anak ni Senator Jinggoy Estrada. Nakipag-usap po ba sa inyo dito si Senator tungkol sa nangyari sa anak niya? Wala po no, actually we're just rin po dito na focusing not on any other personalities, but we treat this as the same, may victim and suspect po. Kaya we don't have any pressure naman po coming from any political individual. Correct. Oo. Balita namin sir, may conference daw nitong nakalipas na araw with Senator Jinggoy, napunta siya dito. Hindi naman po, actually nagmo-monitor po siya. He's monitoring, which is usual naman po na ginagawa ng any private individual and any person naman po na magulang. Pero pagdating naman po sa mga documents na provide naman po namin and tinanggap mo naman during the inquest proceedings. Ulitin ko lang, sir. Dumating talaga si Senator Jinggoy? Wala sir, no, hindi po. No, Okay. Yung wife lang? Opo, dito yung mga kasama wife- niya dyan. Opo. Nakausap niyo yung wife? Nandito po yung parents. Opo. Sir, balikan po natin. Ano po yung kaso na ipafile? Physical injuries po yung tinanggap during the inquest proceedings. And although wala pa po kami talaga official document kung ano po talaga yung iaakit sa korte po. Na from the prosecutor's office. In short, sir, knowing na hindi naman ito magkakilala yung two sides, napagtripan lang talaga ito, yung mga victim. Actually, that is a conclusive statement. However, talaga pong based on the investigation conducted and the evidence, particularly the CCTV footages gathered by the police investigators in the station, wala pong relationship, hindi sila magkakilala. Then, ang isa lang po talagang nagko-connect is that time na nagkasalubong sila, na makikita doon medyo nagkatinginan. So, maybe we can say nga po na baka napagtripan. So actually, sa mga ganitong pangyari, actually is considered isolated case. Yes po. Sa part ng PNP. Sir, any statement, any assurance sa ating mga bisita po dito sa Boracay, especially mga foreigner, Yes ating po. na bisita dito. Sir, any assurance? Sir po, no, bilang Chief of Police for more than a year, sabi ko nga po hindi naman to, sabi ko napaka-konti na ng record natin actually ngayon naman ganyan pagdating sa physical injury. But as for the locals, sabi nga, let us welcome ang ating mga bisita and alagaan din po natin sila. Although hindi naman po to, sabi ko more than a year, ngayon lang ako talaga nakatanggap ng isa reklamo kasi nga alam naman nila nakakalat ang pulis kaya bihira sa beachfront po talagang ang physical injuries usually sa loob ng bar. Loob ng bar. No, po, talagang at saka itong mga to po kasi nasa lawful age naman kaya personal, ibig sabihin po personal yung ginawa nila. Hindi po natin siya mako-consider na usual or everyday na ganun. At nangyari madaling araw pala. Madaling Kasi, araw po. Ang activities Boracay is 24 hours po. So maaga nandiyan po yung ating mga beachgoers. Sa madaling araw, yan po yung mga partygoers. Kaya ang binabantayan po natin dito talaga round the clock. Kasi anticipated na rin po namin na around 1 a.m. to 4 a.m. Diyan naman po yung mga trouble. Kaya ang mga pulis po natin, dinideploy po natin yan diyan sa harap ng mga bar po. Ano kaya sir ang epekto nito sa mga bisita? Kasi isipin ng bisita kung anak na lang sila doon na pagtitripan sa Boracay, paano pa yung ordinaryo? Yes po, no, sabi ko nga po, if we will check the record, hindi po talaga to, sabi ko nga sa more than a year ko,
siguro wala pa to sa, hindi aabot ng 10. Diba, I think maybe 5 or 6 incident na usually naman lasing. And let us be responsible pag tayo naman uminom. Yun lang naman po yung usual na nagiging problema. And ang usual naman po na response, bakit nila nagawa yun? Lasing, nakainom. So yun lang. O dito sir sa mga suspect, personal niyo po siya o sila na nakausap ninyo. Ano yung sinabi ng mga suspect sa inyo? Yun nga po, no, nagsisisi sila sa nagawa nila. And when we ask reasons or ano po ba ang kanilang motibo, sabi nga po is nakainom. Inom lang. Yes po, and nagsisisi naman po sila sa kanila pong ginawa. Ilang taon nga po yung mga suspect? Lawful age po, around 18, 19, ganyan po yung mga age po nila. Opo. So, idagdag ko lang, sir, kasi nag-viral tong post ng misis ni Sir Jinggoy Estrada. Any information, sir, kung anong update na doon and may settlement? Wala, I don't know particular yung post po dahil hindi ko pa po nakikita. Pero with regard po sa settlement, I will base my answer po doon sa inquest proceeding na walang settlement po nangyari. Nag-pursue po yung case kaya po nagkaroon tayo ng inquest proceedings. Maraming salamat. Yes sir. Opo, basta ang Malay MPS po and PNP as well will always be open po. And I would apologize kung medyo late nga po ako sumagot. I have to seek clearance pa po kasi na siyempre lalo na po pag mga issue ng lalo na din sa Boracay, laging national issue, international issue. Hindi po tayo makapag-release ng statement without clearance from the higher headquarters. So much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.